Mensahe ang kailangang marinig ng mga Sagittarius mula November 16 to 30, 2024. Pwedeng nangyayari na to o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading, di baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya, gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na wag nyo nang pansinin yung gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative, depende sa kung anong mapipick up kong energy. Kung hindi man mag-resonate sa inyo to, edi adjust na lang ang video, hanapin nyo to. Kung hindi pa rin, edi dito na. Ito ang last deck. Pwede rin naman na panoorin nyo rin ang inyong sun, moon, at rising signs. Kasi who knows? Baka mag-resonate na ang alinman sa mga yun. Anyways, magsimula na tayo. So, ang dating sa akin, maraming pwedeng senaryo actually. So, kunin nyo lang yung information na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo. So, unang senaryo, may lalaki in a relationship. Ang karelasyon niya matanda sa kanya. Dun sa lalaki. So, yung babae, parang siya senior na. Yung lalaki, mga 40 to 59 years old. Pero agad mas matanda itong babae. Kasi yung lalaki dito, parang may gusto siyang gawin. Na hindi na siguro kaya noong babae. So, gano'n eh. May gusto siyang ipagawa, planuhin. Na para bang hihirapang gawin ng babae. Wala na siyang energy. Anyways, yun yung unang senaryo. Pangalawa, sa topic ng love, mukhang magkakaroon ng problem eh. Sa relationship. Kasi may mga decision na mukhang hindi sila agree sa isa't isa. Pwedeng ganun. Maaring magkaroon ng incompatibility sa 2 linggo na to. O disagreement. Kasi nga parang iba sila ng takbo ng isip. Ito gusto nito. Yung lalaki, halimbawa, gusto nito. Yung babae, ayaw nun. Yun yung pangalawa. Pero probably may kinalaman. King of Cups eh.
Parang babae lang yung tatamaan ng reading na to. Yung King of Cups yung may sasabihin. O may decision na gustong mangyari na parang ayaw ng babae. Ayun, parang ganito lang din. Oh. Ito, gusto niya pa umakyat. Ito, pagod na. Yung babae. Basta, ang dating sa akin yung mga in relationship. Magiging prone sa conflict, stress, burden, lots of responsibilities, pressure, struggle, for some reason. Pangalawa, pangatlo, may pangatlo pa ba to? Yung pangatlo, ang tatamaan lang ng sasabihin ko ay lalaki. Lalaking in a relationship na para bang may mga gusto siya na gawin sa 2 weeks na to. Pero for some reason, ayaw ng mga katrabaho niya. Hindi siya suportado sa kanyang binabalak o kung ano man gusto niyang gawin. So, expect natin na may mga ka-workmate na sasalungat sa kanyang mga iniisip o paplanuhin. O pipiliin. Anyways, ano tayo dito? Masasabi nito. Oh, the reunion. The reunion eh. Sacerdote. Yan eh. Well, ang case na to eh, para bang mag-ex-husband sila as in kasal. Mag-ex. Sila yung may chance na mag-reconnect, mag-reconcile sa 2 weeks na to. Yung kasal lang. Kasal na mag-ex na. So mag-reconnect, mag-reconcile. Alin man sa dalawang yan. Ibang scenario. Ano to? Someone na para bang in authority ay pwedeng makita somewhere ng iba sa inyo. Ganun eh. Parang reconnection sa someone na in authority o may mataas na posisyon o professional, lisensyado, na maaaring makita nyo habang naglalakad, nagko-commute, o sa pupuntahan ng iba sa inyo. Kasi para itong unexpected. Ay, ibang case, scheduled meeting sa someone na profession in authority. So, parang ano siya, consultation o advice tungkol sa legal matters o health problems. Para sa iba sa inyo. Baka friend to. Pwede rin naman eh. Mag-reconnect ang mga magkakaibigan. Summer, sabihin natin may nilalakad na case yung iba sa inyo.
papatulong tungkol sa case. Well, tingin ko papanig naman sa inyo yung kapalaran. Ganun eh. Ewan ko kung anong legal matters yan. O case. Basta ganun. Alin man sa dalawang yon na para bang magkakaroon ng positive outcome. Mananalo sa case. Promotion o solution sa problema. Pwede rin. Dito sa case na to. Ang hirap naman ng combination na to. Promotion, nasabi ko ba? Promotion o hindi inasahang pagkapanalo sa case o any form ng gambling o unexpected reward, award. Posible rin, no? Maayos yung gulo. Halimbawa, nagkabaranggayan, diba? Dahil nag-away. So, whether sa... Kasi kung sa police station, sampahan na ng kaso, diba? Pero kung barangay, ano lang doon eh, pagbabatiin kayo. Parang settlement, diba? Kakaroon ng settlement para magkaayos na. Ano yung danyos na babayaran o anong agreement sa inyong dalawa, di ba? Na magkaaway, anong maisip ng chairperson o chairman. So, basta ganun. Kung ano mang gulo, yung pwedeng kaharapin ng iba sa inyo. Mukhang maayos naman dito. Anyways, kung ex to, makukonsensya siya sa ginawa niyang mali, kaya mag-apologize. Anyways, ito nang last. Kung masasabi nito, isang card lang. Winter season. Kasi depende kung saan lupalop ng mundo kayo naroroon. Kasi iba-iba yung season na yan. Wala namang permanent dahil naikot yung mundo. So sa iba-ibang mundo, iba-iba season. Depende kung saan tumapat yung araw. O ewan ko. Pero kung during dito sa winter season na to, kasi may iba na advance, may iba late. Na yun nga, may sagot. May mga sagot may mga sagot sa mga dasal o affirmations na maaaring ma-realize daw o mangyari siguro. During nitong winter season. Kasi wala namang winter season ba dito? Ewan ko. Dito sa Pilipinas. Tagulan lang naman alam ko at araw. Pero siguro taglamig na lang yan. Sa taglamig. Sa panahon ng taglamig. Malamig naman na. Uulan naman. So, applicable yan ngayon. Ngayong week na ito. Kung nasa Pilipinas. O again, pwede rin malate. Kasi winter season. Ang taglamig dito sa Pilipinas, umabot hanggang Feb, di ba? February. January, pinakamalamig. Napansin ko. Pero December, yan na. Yan na magsisimula. Tapos, pinakamalamig na January. Tapos, February. Malamig pero painit na siya. Pasimula na siyang uminit. Pag March, ayan na. Summer na talaga. Lalo na ang April. Sobrang init sa April. Ang May kasi mag-uulan na dyan eh. Pagdating ng May 16 onwards, mag-uulan na. So, case-to-case basis nga. Depende sa panahon. Pero pwedeng advance to. Pwedeng sakto sa date. Ito, sakto dito sa 2 weeks na to.
Oh, isagad na nga natin hanggang February. Basta malamig. Malamig pa yung panahon. Dito to pwedeng mangyari. Okay? Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye. For now.